Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Ako si Lynn. Isang karanasang hindi ko malilimutan ang nangyari sa akin, 2 taon na ang nakakalipas. Dito ko sisimula ng aking istorya. Year 2002. Nagkakilala kami ng mister ko dahil sa kagustuhan kong makapag-abroad. Pinakilala siya sa akin ng isa kong kaibigan nang minsang bumisita siya sa Pilipinas galing California. Mabait ang mister ko. Medyo sweet pero may kaidaran na nga lang sa akin. 6 na taon ang agwat namin. Mga 21 years old pa lamang ako noon at siya ay nasa 27 na. Sabi kasi ng kaibigan ko, mas okay daw ang medyo may edad sa'yo. At dahil sa kagustuhan kong makapag-abroad, ay biglaan ang aming naging kasal. Sa madaling salita, ay para makasama ako sa kanya pabalik sa California. Yun pala, ay hindi pa pala ako makakasama dahil sa marami pang lalakaring papeles para maging legal akong makapunta sa Amerika. Hanggang sa sumapit na ang araw na naayos na ang aking mga papeles. At ngayon ay nandito na ako sa Amerika. Tuwang-tuwa ako noon at nakarating ako dito sa Amerika. Sabi pa nga ng iba, pinakasalan ko lang daw ang asawa ko dahil gusto kong makapunta sa ibang bansa, maski hindi naman daw to kagapuhan. Hindi kasi sa pagmamayabang ay malayong malayo ang itsura namin. Dahil sa madalas akong kunin sa aming barangay na maging muse pag sumasapit ang Flores de Mayo. Maraming nagkakandarapang kalalakihan ang gustong manligaw sa akin. Pero iba talaga magdikta ang kapalaran. Sabi ko na lang sa kanila na hindi lang naman sa itsura ng tao makikita ang kagandahan, kundi sa ugali. Sa totoo lang, mabait ang mister ko. Super. Pagdating naman sa kama, ay wala kang irereklamo dahil ibibigay niya sa akin ang aliw na kailangan ko, kaya wala akong pinagsisisihan. Kahit alam kong nung una, ay iba talaga ang habol ko sa kanya, pero sa huli, natutunan ko rin siyang mahalin ng buo. Parehas kaming mag-asawa na nagtatrabaho dito sa California. Medyo iba ang buhay dito, puro trabaho lang. Ang mister ko nga minsan ay may part-time pa pag weekends, kaya talagang napakasipag niya. Pero minsan, syempre kailangan mo ring maglibang. Sabi nga ng iba kong kaibigan, kaya minsan ay sumasama kami sa kanila na mag-out of town. Pero kung ako lang, mas gugustuhin ko pang nasa bahay kaysa gumala. Minsan nagkaroon ng okasyon sa aming bahay. Birthday ng mister ko. Maraming bisita. Dito sa Amerika ang hilig nila dito ay magkaraoke. Parang sa Pilipinas din, kaya inihanda ko na ang lahat. Umaga pa lang ay nagsimula na akong magluto. Yung ibang bisita namin ay may mga dalang pagkain, kaya medyo dumami yung handa namin. At yung iba naman ay halos puro may iinom ang dala-dala. Beer at iba pang mga alak. Tuwang-tuwa ang mga bisita namin dahil sa masarap daw akong magluto. Walang tigil ang kantahan ng oras na yun. Hanggang sa di namin namalayan na mag-aalas 12 na pala ng gabi. Baka nakakahiya na sa aming mga kapitbahay. Hanggang sa nag-uwian na ang ibang mga bisita. Medyo napagod din ako sa kakaasikaso sa mga bisita, kaya nagpahinga ako ng kaunti. Ang mister ko naman at yung iba niyang kaibigan ay nagiinuman pa rin. Halos gusto yata nilang ubusin ang lahat ng beer na dala nila. Isa doon sa bisita ay si Mang Tonyo. Siya yung pinakamatanda sa aming mga bisita. Nasa edad 50 na siguro. Tama na yan, Lynn. Sumama ka na dito at ikaw naman ang kumanta, sabi ng mister ko. Lynn, tama na yan. Dito ka na muna at mukhang wala na yatang kayang kumanta sa mga to, sabi naman ng matanda. At dahil sa mga lasing na, halos hindi na nga nila mabasa yung lyrics ng kanta.
Tawanan ng lahat. Lumapit ako sa mister ko at tinabihan siya. Sabay akbay naman niya sa akin. At nahuli ko si Mang Tonyo na palihim na tumitingin ng kakaiba sa aking katawan. Tuloy pa rin ang inuman nila. Pero inawat ko na ang mister ko dahil may pasok pa siya kinabukasan. Pero sinabi niya sa akin na hindi raw siya papasok dahil minsan lang daw siya uminom. Kaya wala na akong nagawa kundi payagan siyang magpatuloy. Maya-maya, nakita kong naubusan na sila ng pulutan. Sandali lang ha, kukuha lang ako ng mapupulutan niyo. Pero pinigilan ako ni Mang Tonyo. Huwag na. Mister mo nang kukuha. Nakangiting sambit ni Mang Tonyo sa akin. Tumayo naman agad ang mister ko. Ako na ang kukuha. Hindi pa naman ako lasing no? Sabi niya pero pasuray-suray na siyang lumakad. Iba akong makatingin sa akin si Mang Tonyo. Habang walang mister ko sa tabi ko. Parang may gusto siyang sabihin sa akin ng mga oras na yun. Last na to, napapaitan. Mainit-init pa to, sabi ng mister ko nang dumating siya. Habang ako'y kumakanta sa videoke, ay narinig ko na nagsalita si Mang Tonyo. Napakaswerte mo talaga kay Lynn. Bukod sa maganda na, ay magaling pang magluto. Kaya dapat itigil mo ng pagpunta mo kay Belle. Tawanan sila at biglang natigilan. Pero ako ay tinuloy ko pa rin ang pagkanta. Kahit na bigla akong nainis. Dahil siguro akala nila hindi ko narinig ang pinag-usapan nila. Pagkatapos kong kumanta, nagpaalam ako na kukuha lang ng ice nila para sa alak. Pumunta ako sa kusina. Parang gustong sumabog ng utak ko sa inis nung narinig ko yung sinabi ni Mang Tonyo tungkol sa mister ko. Naguguluhan ako kung totoo kayang nambababae ang mister ko. Nangingilid ang luha ko ng oras na yon, pero pinipigilan ko lang. Inis na inis ako. Maya-maya ay nagulat ako nang biglang lumapit si Mang Tonyo sa kusina. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko mula sa likuran ko. Wala na bang ice, Lynn? Bulong niya sa akin. Medyo lumakas ang tibok ng puso ko sa oras na yun at hindi ko magawang humarap sa kanya dahil siguro sa pagkailang. Ako na hong bahala. Dadalhin ko na rin yung ice. Nasabi ko na lang. Pasensya ka na kanina sa nasabi ko rin. Pero, totoo yung tungkol sa mister mo. Dagdag pa niya sabay alis. Halos maiyak ako sa galit ng mga oras na yun. Nangingilid na ang aking luha pero pinipigil ko lang at dinala ko na yung ice sa kanila sa may salas. Sabay umupo na rin ako sa tabi ng mister ko. Agad akong kumuha ng baso at nagsali ng beer. Gusto kong uminom dahil sa nalaman ko. Pero hindi talaga ako umiinom. Hanggang naubos ko ang isang baso. Parang medyo nahilo ako ng kaunti. Si Mang Tonyo naman ay sinalinan pa ako ng isang basong puno. Ininom ko naman para medyo makalimutan ko yung inis ko. Maya-maya parang lumalabo ang paningin ko. Hindi ko pala kayang uminom talaga. Umiinom pala si Lynn? Sabay sabi ng isa naming bisita sa mister ko. Hindi na sumagot ang mister ko. Nakatulog na pala sa sobrang kalasingan. Nagtawanan na lang sila nang mapansing tulog na ang asawa ko. Naku, bagsak na ang may birthday. Tara, uwi na tayo, sabi nila. Sa puntong yun, nagpaalam na nga silang lahat. Maliban lang kay Mang Tonyo. Tutulungan na kitang dali ng Mr. Mo sa inyong kwarto. Bago ako umalis, sabi ng matanda. Pumayag na lang din ako dahil medyo nahihilo na nga ako. Salamat ho, Mang Tonyo. Kaya inalalayan namin ang mister ko papunta sa kwarto. Salamat ko ulit, Mang Tonyo ha, sabi ko. Wala yun, iha. Pero, yung sinabi ko tungkol sa mister mo kanina, seryoso yun, sabi niya pa.
Nabigla ako at natulala nang muling ipaalala sa akin ng matanda ang kanino ko papilit na kinakalimutan sa aking isipan. Iniisip ko na nga lang na biro lang yun. Pero muli akong naguluhan sa sinabi ni Mang Tonyo. Kung gusto mo, sasamahan pa kita kung sa nagkikitang Mr. Mo at si Bella. Dagdag pa ng matanda. Pinipigilan ko ang pagluha ng oras na yon. Dahil bigla ako naging interesado sa sinabi ng matanda tungkol sa pangangaliwa ng mister ko. Talaga ho? Tanong ko. Oo, gusto mo bukas na bukas sasamahan kita. Siguradong magkikita sila. Pero sana iha, tulungan mo rin ako dahil may pangangailangan din ako. At alam mo kung ano yun, sabi ni Mang Tonyo. Alam mo iha, naaawa lang naman ako sa'yo. Para at least, malaman mo ang katotohanan. Saka hindi naman malalaman ng mister mo. Pigil na pigil ang aking pagluha ng oras na yun. Wala ako sa sarili. Namalayan ko na lang ang pagtugon ko sa nais ng matanda nang mapaupo ako sa sofa at nakatulala na parang nasa kawalan ng isipan. Nakaramdam ako ng galit sa aking asawa. Sa pagkakaupo kong yun sa sofa, tinabihan ako ni Mang Tonyo. Nangingilid ang aking luha. Sa pagkakataong yun ay hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Mang Tonyo. Hanggang unti-unting nahuhulog sa sahig ang aking mga suot. Hindi nga nagtagal, namalayan ko na lang ang aking sarili na nakahiga na sa sofa at wala nang kahit ano sa sarili. Habang si Mang Tonyo naman ay tila baliw na nakangisi na pinagmasdan lang ang aking kabuuan. Hanggang unti-unting dumapo ang mga halik ng matanda sa aking katawan. Kahit nalabag sa aking kalooban, ay tila nadala ako sa husay ng matanda. Napakagatlabi na lang ako ng mga oras na yun. At kusang kumapit sa braso ng matanda. Hindi ako makapaniwala noon. Hindi ako makapaniwala na ako yun. Na nakahiga sa sofa, nakabukas ang mga hita. Para sa isang matandang lasing na higit 30 ang agwat sa aking edad. Matandang pinapayagan kong magpakasasa sa aking dangal bilang babae na ni minsan hindi ko pinangarap na mangyayari sa akin. Subalit binulabog ako ng katotohanan. Na nahumaling at naabot ko ang kakaibang aliw sa tinatawag nilang bawal. Tila nilalagnat ako ng panahong yun. Nakalimutan ko na ako ay may asawa na. Nakalimutan ko na ang aking pinakamamahal na asawa. At nawala ang takot na baka magising ang asawa ko sa pagkakatulog at mahuli kami. Ilang oras pa ang nagdaan. Hanggang sa tuluyang nagsawa kami ng matanda nang maabot na namin ang rurok ng kasalanan. Tila hingal na dumagan sa akin si Mang Tonyo. Napayakap pa nga ako sa matanda sa di mapantay ang aliw na binigay niya sa akin. Maya-maya, mabilis na nagbihis si Mang Tonyo at ako naman ay pumunta sa washroom upang maglinis ng sarili. Paglabas ko ay nagpaalam na si Mang Tonyo at sinabing, bukas ay magkita tayo iha at sasamahan kita para makita mo kung saan sila nakikita ng mister mo. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Maski ako ay pagod na. Hindi mapakali ang aking isipan. Bakit nangyari yun? Hanggang kinabukasan ay hindi ko na mapigilang kausapin ang asawa ko tungkol sa aking narinig kay Mang Tonyo. Nagbibiro lang yung tao. Naniniwala ka naman agad doon. Tsaka kasama lang yun ng isa kong kumpare. Hindi nga ako kilala masyado ni Mang Tonyo. Para akong natulala sa sinabi ng aking asawa. Sa isip-isip ko ay natikman tuloy ako ng matandang yun dahil sa paghihinala ko. Ang masama pa, makalipas ang isang buwan, hindi ako dinatnan. Nagdalang tao ako. Sa 2 taon na kami nagsama ng asawa ko ay hindi ako nabuntis. Kaya ang nasa isip ko, dahil kaya yun sa matanda? Sa matanda kaya ang batang dinadala ko?
Lumipas ang taon, isinilang ko ang anak ko. Tuwang-tuwang mister ko dahil sa wakas ay may anak na raw kami. Sa 2 taon naming pagsasama ay hindi kami magkaanak. Inilihim ko sa asawa ko ang lahat ng pangyayaring yun. Hanggang ngayon ay walang nakakaalam. Hindi ko masabi sa mga kaibigan ko, baka kung ano pa ang kanilang isipin. Kaya naisipan ko lang dito ikwento para mabawasan ang konsensya ko sa sarili. At baka sakaling dito ay makakuha ako ng kasagutan. May panahon na gusto ko ring ipagtapat sa mister ko. Kaya lang nagdadalawang isip ako at natatakot ako sa kanyang gagawin. Naguguluhan ako. May panahon naman na gusto ko na lang siyang hiwalayan. Lalayo kami ng aking anak. Sa ngayon, hindi ko alam ang aking gagawin. Patuloy pa rin akong naghahanap ng kasagutan sa aking mga problema. At siguro, ay hanggang dito na lang po muna ang aking kwento. Nagmamahal, Lynn.